Health anxiety can feel like your mind is constantly scanning your body for danger. And talaga, it is exhausting. You feel like every minor sensation is parang warning sign and your brain wants immediate answers. So the problem is our modern access to the internet has made it easy to solve these fears instantly through Google. Unfortunately, this can make anxiety worse instead of better. Because over time, your brain learns that searching online is equals to safety. So every little symptom triggers the urge to check. But this pattern is not sustainable. The relief you get is temporary lang at nare-reinforce nito yung fear. Science calls this negative reinforcement, and it explains why people get hooked to searching symptoms online. Understanding health anxiety is learned and reinforced is the first step to breaking the cycle. From here, we can explore practical ways to retrain the brain and regain control over our health fears. So meron akong tatlong nilista dito or three things that I learned in my health anxiety journey that will help you to overcome your condition easily. So there are three things. Una, this is one of the most effective method. Una, mabuhay ka na parang may diabetes ka na, ba? Kahit wala naman. But this doesn't mean pretending you're sick. It means lang that you adapt a lifestyle of a responsible self-care. Ang mga taong may diabetes kasi, meron silang routine. Ano yon? Balanseng pagkain, regular na physical activity, sapat na tulog, at scheduled check-ups. They manage their health consistently without panicking over every minor symptom. Kapag ginawa mo ito, tinuturuan mo ang brain mo na may kontrol ka sa mga bagay na kaya mo. Sa neuroscience, predictable routines ay nagpapababa ng uncertainty at stress response. Halimbawa, kapag nag-ehersisyo ka at kumain ng tama, kahit may pagod o pananakit, alam ng utak mo na under control pa rin ang katawan. Hindi na kailangan maging perfect. Kailangan mo lang ng structure na makakatulong sa stability ng isip. Habang nasasanay ang nervous system sa predictability, unti-unting humuhupa ang hypervigilance. Ang simpleng step na 'to ay nagtatayo ng foundation para sa recovery. So that's the first thing. You need to adapt a healthy lifestyle. Or it's not about diabetes lang, or you can so adapt the lifestyle of person with hypertension, person with, or it be person with cancer, like that. Because dahil sa kanilang condition, they are forced to have a healthy lifestyle. And dapat gano'n rin yung mindset mo na, "Oh, ito meron akong sakit, so kailangan pangalagaan ko yung katawan ko." Even though hindi naman physically nag-i-exist siya sa'yo. So yun yung first thing. Ikalawa, mag-educate ka ng tama at sapat. Hindi rin dapat sobra at hindi dapat random. Because education is one of the most powerful tools laban sa um, health anxiety. Ang kalaman ay dapat galing sa mga mapagkakatiwalaang sources at malinaw ang framework. So hindi sa forums na puno ng mga misinformation. So halimbawa, alamin mo kung bakit tumataas ang heart rate kapag anxious, o bakit minsan masakit ang ulo sa stress. So ang prefrontal cortex ay nagtuturo sa amygdala na hindi lahat ng sensation ay threat. Kasi kapag ang structured learning reduces catastrophic thinking. Ang goal natin dito ay clarity, hindi laging reassurance. Kapag naiintindihan mo ang pattern ng katawan mo, mas mababa ang panic response sa minor sensations. Kapag alam mo na ang paminsang halimbawa, paminsang paghihilo ay normal lang sa dehydration or lack of sleep, hindi ka na agad magpapanik, 'di ba? Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng internal control over fear.
So, exposure sa discomfort at uncertainty ang pinaka-critical. Hindi exposure sa sakit, kundi exposure sa natural na sensations at takot. Halimbawa, kapag may urge kang mag-check ng katawan o mag-search online, ipagpaliban mo muna ito. Sa tinatawag itong response prevention. So, paulit-ulit na practice nito ay nagtuturo sa nervous system na kaya mong tiisin ang anxiety na walang reassurance. Kasi ang habituation ay nagpapahina sa overactive fight or flight response. Halimbawa, kapag natutunan mong huminga at mag-focus sa ibang activity habang may mild heart palpitations, unti-unti hindi na ito trigger ng panic. Ito ay proven method para i-retrain ang brain. Hindi nawawala ang sensations pero nagbabago ang interpretations. Because mostly, our fear comes from misinterpretations. 'Di ba kasi the sensations is already there, it's been there. Ang sakit ng ulo normal na 'yan, but it's how about how you interpret it. So sa katagalan nagkakaroon ka ng mastery sa sariling reaksyon. So sa pagsasama ng tatlong ito nababawasan ang reliance natin sa reassurance. Ang pattern lifestyle, tamang edukasyon, structured exposure ay nagtutulungan. Kapag consistent, unti-unting natututo ang brain na hindi lahat ng sensation ay delikado, 'di ba? Mas nakokontrol natin yung fear response at mas active ang utak natin sa logical processing. Habang tumatagal, mas kaya mong tanggapin ang mild discomfort ng hindi nagpapanik. Ang katawan mo ay nagiging resilient. Hindi mo na kailangang iwasan ng normal na bodily changes. So, ang bawat step ay nagtuturo na sa utak mo na kaya mo nang i-regulate yung emotions mo. So, ang recovery mo ay nakadepende na sa consistency ng pina-practice mo. So, mahalagang maintindihan na hindi ka nag-iisa sa laban na 'to. So, maraming tao naman yung merong ganitong kondisyon at normal na nahihirapan sa umpisa. Kasi sa simula, yan talaga yung pinakamahirap. Pero kahit na simpleng steps tulad ng balance routine, limitadong Google searching ay nakakapagod. Pero kapag nagkakaroon tayo ng ah, neural changes, malaki yung um, na naibibigay nito sa atin. So, 'di ba, ang pagkakaroon natin ng education, ng exposure, nagtatayo ng bagong baseline. So, habang tumatagal, yung mga interpretation natin sa mga sensations ay bumababa, yung mga misinterpretation natin. So, hindi mo kailangan i-perfect control, but kailangan mo lang ng mga tools o ng mga strategy or method para i-manage yung uncertainty at ito yung sinasabi na evidence-based treatment sa anxiety. So, ang goal natin ay hindi maging fearless because it's impossible to become fearless. Ang goal mo lang ay mabuhay ng produktibo at may kapayapaan kahit na may uncertainty o kahit na yung mga bagay sa paligid natin ay walang kasiguraduhan. So, ang tatlong pillars, structured lifestyle, education at exposure ay nagtuturo ng resilience at self-trust. So, sa consistent na application nito, unti-unti mong mababago ang relasyon mo sa takot. So, hindi man siya mawala overnight pero nagiging manageable siya at hindi na siya dominante sa buhay mo. So, ang kontrol ay unti-unting bumabalik sa sarili mo, mas nagiging empowered ka kaysa dati at may peace of mind ka na sa bawat araw.